Umatian natin ang Gospels ng Adlaw. Then the disciples came to Jesus and asked him, "Why do you use parables when you talk to the people?" Jesus answered, "The knowledge about the secrets of the kingdom of heaven has been given to you. But not to them. For the person who has something will be given more, so that he will have more than enough. But the person who has nothing will have taken away from him even the little he has." The reason I use parables in talking to them is that they look but do not see, and they listen but do not hear or understand. So the prophecy of Isaiah applies to them. The people will listen and listen but not understand. They will look and look but not see, because their minds are dull, and they have stopped up their ears and have closed their eyes. Otherwise, their eyes would see, their ears would hear, their minds would understand, and they would turn to me, says God, and I would heal them. As for you, how fortunate you are! Your eyes see, your ears hear. I assure you that many prophets and many of God's people wanted very much to see what you see, but they could not, and to hear what you hear, but they did not. Lumapit ang mga alagad at tinangon sa Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa amin, sa kanila?" Sabagot siya, "Ipinagkakaloob sa inyo na malalaman ang mga lihim tungkol sa paghari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi makakikita, at nakikinig ngunit hindi makaririnig, ni nakaunawa." Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, "Makinig man kayo na makinig, hindi kayo makaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita." Sapagkat naging mapuro ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig sa ang kanilang mga tainga, at ipinikit nilang kanilang mga mata. Kung di gayon, disinsanay magkakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta na matutuwid na tao at matutuwid na tao na nasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakakita, at makaririnig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. He was crucified. I was crucified. Died with Jesus. Died with Jesus. On this cross. On His cross. And it is no longer I It is who no live, longer I who live, but Christ lives in me. but Christ lives in me. The life I live now, The life I live now, I live by faith. I live by faith. The Son of God, The Son of God, who loved who loved and died for and me. died for me. And I can face all I can face all conditions conditions by the power of by the Christ power of Christ working in me. working in me. And because Jesus And because lives, Jesus lives, I will live. I will live. I will not die. I will not die. No one can snatch No one me, can snatch me separate me and separate me from the love of the from the Father love of the Father and of Jesus. and of Jesus. Jesus is the Son of the living Jesus God. is the Son of the living God. He is my He Savior. is my Savior. He is my Lord. He is my Lord. Loves me so He much. loves me so much. And I love Him so. And I love Him so. This is my statement This is of my faith. statement of faith. Amen. Amen. Ang Diyos, gugma,
nagapuyo ka nagapanghikot sa aton. Magapuyo ka nagapanghikot sa aton. Ang Diyos, Ang Diyos ang gugma, nagapuyo ka magapuyo nagapanghikot. ka nagapanghikot sa aton. Ang Diyos, Ayaw nato ng Ginoo sa sang nagligligad nato nga pagtuon. Padayon kita nga nagasiling nga may buluan naton ang perfect will sang Dios. Ang 106 nagasiling pala nga may ara nga permissive will. Ako padayon naton ang pagpatigas ang ulo naton kasubong sa mga Israelita tugutan mo sang Dios. Awo na sa libro sa Roma, no? Kaga in every sin makbiter may mga corresponding nga mga konsekwensya. Tagaan kita sang Ginoo sang free will, free to choice. Gani, abo na ginapasalamatan natin kung makabalo kita siya kabubuton. Pero may ara nga, wala gina kabalo mo, siya kabubuton. Gani, daw pareho ko sa bulag, nga nagatoy-toy sa bulag, nga hindi sa kakita, kundi kung labawan ang ginapadulungan, labawan man. Baga ang ilang premyo in Jesus' name. Ang liwat ang Ginoo nagatag sa aton sining ebanghelyo sang grasya kung paano naton may baluan ang iya nga binubuot, kung paano mabuksan ang aton mga mata nanungod sa kamaturan kag ang aton dulungan agud to nga matagaan kita sang paghangop. You know, ang espirituhanon nga butang hindi mahangpan sa aton tawanon nga kinaiya. It is only by the Spirit that the Lord nga paagi sa gusto sang Ginoo nga makilala naton siya sa grasya sang Dios lang. Kay liwat ang Mateo 11 nagasalinggid siya wala sang may makakilala sa amay luwas sa anak, wala sa may makilala sa anak luwas sa amay. Kag sa mga tao nga gusto niya ipahayag ang iya kawagalingon. Kag nabalangid naton nga pagkilala sa Dios among pag-angkon sang kabuhi nga wala sang katapusan. Kag kun wala sa may magasugid sa aton nahanungod sa aton Dios. Ang Ginoo nagasiling nga may impierno gid. Amen. That is why siling niya may mga tao subong sang ebanghelyo nga nabatian naton, mapalad ka mo kay ang inyong mata nakakita, ang inyong dulungan nakabati, kag tungod sang hilway nga binubuot kung magliso lang ka mo kay inyong inagin binagbinag kag matunod ang ako ginatudlo, ayun ko kamo, luwason ko kamo. Ang inyong nabatian, ang inyong nakita, damo ni nga mga propeta kag mga matarong nga tao gusto nga makakita kag mabatian ang inyo nabatian subong siling ni Jesus sa ila. Kag balantaban naton nga ini nga pulong nga ginbasa naton hindi lang para sa ila, para gid sa aton subong. Nga damo kita nakita nga mga pagbag-o sang kabuhi sang mga tao. Pagbago sang kabuhi mo, tungod kay namati ka sa iya. Kaga, but silingon, kay nagbago ka, kay ginbaton niya pagtudlo, nagakulugan nga buhi siya. But silingon, nagakulugan, nga padayon siya, nga nagapahayag sa iya kabuhi. In Jesus' name. Kay the result, the wisdom of God, kasi niya, is being shown to us by the result. At sa aton pa, ang mga pagbag-o sa aton nga pagkabuhi, tungod resulta ini, kaya nagapakig-hambal sa aton. Nagahatag sa aton, sang kinaalam, kung paano naton maangkon ang mga pabor nga yatag sa aton, kag hindi lang dari, hindi lang, kundi sa buwas naton, kag sa walay katapusan. Kag may ara-dira nga mga, you know, kung sa aton pa,
gusto gid pamatud-an sa aton sang Ginoo nga sa mga pinili niya. Kay may ara sa kuno ginapayagan mo nga mga tao nga namutan niya baga, no, kay sila nagapabati nakita sang Ginoong ila tagipusoon masinulundon kag matinumanon. Ti ikaw na kay ti ari ka diri sa pagpamati kag sa pagtuman sa iya ginasiling pagtapos mo binagbinag. Again, the Lord is still talking to us through the scriptures, through His church. Kahapon lang ang first reading, ginpangita sang babayi nga linay ang iyay ni gugma kag siling niya ato kuno sa iya ang iyay ni gugma nga amo ang Dios Jesus ato kuno sa iya nga panong. So makita naton ang Ginoo yara gid kung pangitaon mo siya yara siya sa isa simbahan. Ara da siya kang iya espiritu yara dira kag gusto gid siya magpanudlo. Makabati ako liwan. Amen. So ang Ginoo abi na nagapahayag man sa aton sa mga sinulat ni San Pablo kag sa mga apostol nga nagapahayag sa aton nga ang Dios buhi nagaupod sa aton. Kag aton pangamuyo nga pareho kay San Pablo nasugata yagid ang Ginoo. You know, bisan ang tao, bisan sa aton pa balad niya ang nasulat sa Biblia. Pareho di San Pablo, no? Bago siya na-convert, bihasa sila mo sa scriptures. Pero yet, ara na ang nagpahimo sa scriptures, ara na sila tubangan, hindi nila makilala. Tama? Pero kay San Pablo, sang nasugata niya na lang ang Ginoo this way to Emmaus, asa di gani Damasco, sa nasugata iya personal sa Jesus kagin payagan siya, amo to nabuksan una niya, bag-o gani siya nabuksan ang una niya, nabulag anay siya kay nasugata si Jesus kag nakita iya ang sa nagsanag kayo nga Dios nga nabulagid siya. 3 kaadlaw gid nga nagpangamuyo sa fasting kay bulagid siya. Dason ipadalaan sa kay Ananias, kagid pangamuyoan si Ananias, pagpangamuyo sa iya nakakita siya liwat. Kag siling niya wala na sang rason nga hindi sa magpabunyag. Kaya pagpabunyag, nagsulod kita sa kasugtanan. Ginsilig naton, dari, nga, ang kasugtanan ngay na, ang naghahatag nila na sang fulfillment sa kasugtanan, abi nga gusto sang Dios luwason ang tao, ang naghahatag sang katumanan sina si Jesus idlang. Kay halin kay Adan, may kasugtanan sila mo, no? Paagi sa ilang marriage, sundod ilang Diyos, siya nang kasi iba, wala gito, natabo. Dira kay Noe, kasi siya panimalay, wala gito natabo, no? Padayon mo sa gyapon ng pagkasala. Si Abraham, sa iyang mga tribo, so nakita naton, ara magyapon, hindi tanan nagimo sa mataro. Nag-abot sino pa? Nag-abot tapos kay Abraham, si Moses, para natutani sa nasyon, nagimo siya sang kasugtanan. Hindi lang kay Abraham, kundi sa bilog ng nasyon. Pero padayon, nagpakasala sila. Nag-abot si David, nagaan siya sa hari, para natani sa mga ginarian, patako ang ginarian. Padayon, nantuhan niya tunga pagani ginarian, pagkatapos ni Solomon. Hasta sa ulihi nga nag-abot na si Jesus. Kagbalang din naton, nagkasugot ang amay kag ang anak. Nagibo sa kasugtanan, nang sinuman nga magpamati kay Jesus, matunon siya kababunyagan, sila tanan, dalon sa Ginoo siya ginarian.
Kagang Espiritu sang Ginoo samtang aris la diri kang iya nga pulong amo ang magaubay sa ila. Kag natabo gani no nga si Jesus napatay gid, ginatag niya ang iya kaugalingon sa aton tungod sa aton sala. Agud to ngang sala nga ara yara sa tao nagaupod. Amo na siyang nagahatag sang dullness, amo na siya nagapawiken sang aton nga will. Ang sala nga ra gani hindi kita kay himo sang kabubuton sang Dios. Ang ginhimo ni Kristo napatay siyang iya nga dugo, ginula niya kay amula na makakuha sang sinang sala nga nagaangot kun sa aton pa nga ginpanubli ta sa aton ginikanan, nga nagapatay sa aton, nga nagaahatag gid sa aton sang perdubal wala no, sang katig-a no, nga espiritu, that spirit of disobedient spirit. Amo na siya nga ang dapat gid ang Dios magpakatao kang mapatay kay ang dugo ya amo lang na makakuha. Paagi sa aton paginulsol ka sa aton bunyag kag batunon ta siya sa Jesus nga aton Ginoo. Agud to matagaan kita sang bag-ong espiritu, hindi na espiritu nga espiritu sang pagka ang disobedient spirit wala kwaon niya na isla niya na sang bag-ong espiritu ngalin sa langit. Gani we are no longer kung sa aton pa nga citizens nga Filipino citizen, kita man citizens of heaven. Paagi sa silang bunyag ara ng iyang espiritu sa aton kag agud to nga mabuligan niya kita dara sa bunyag ta ang indwelling spirit ara na dara kag siya na nakabalo sa konsensya ta magatudlo sa aton, hoy malain na, hoy amo ni husto. Amen. Kag paagi sa aton confirmation ang Espiritu Santo naghatag sa aton sa bugay. Agud to nga kung suguon kita sang Ginoo mahimo naton gani ang bugay nga ginhatag sa aton amo ng gift sang the fear of the Lord. Nadlo kita kinabalaan ang Diyos ara sa aton, nadlo kita magpakasala o magbulag sa iya. No, by the grace of the Holy Spirit nga nag-open sa aton mata sa pagtuo, amo na kag sa grasya sa Espiritu nga ara sa aton, nadlo kita ginaiwasan naton nga magpakasala kay tay mabulag kita sa Dios, ulipuno naman kita sang aton makasasala nga ugali. Kag ang Espiritu Santo makahatag man sa aton sang knowledge, wisdom, and understanding. To know God means is to have that personal encounter with Him. Makilala mo siya. Sino magapakilala sa imo? Ang Espiritu Santo. Ara siya sa aton. Siya magapakilala sa aton. Kag tagaan niya kita sang pagangop. Lain bala kung may pagangop ikaw. Kaya ang pagangop, kung mahangpad mo, malain na maayo. Lason mapahangop mo pala mga bagay. No? Nga kung ara sa imong Espiritu Santo, kapwa sa imong magangop. No, sa mga butang, ang iba na budayan sa pagangop sa mga butang. Pero kung ang Espiritu Santo ara sa imo, tingala ka, mabuksan ang una-una mo. Bisan sa pagtuod ng example lang sa eskulahan. Maintindihan mo? Ako, sa naintindihan ko, nabuksan ko lang ako ni Panyo Ino. Halos grade 5 na ako. Doon nagabalaan mo gin mo. Nga may nagbukas sa imo nga nakaintindi ka. Dason sang 4th year high school ko, gamat-amat pala inilang pagbukas ng Ginoo. Amot ka ba'y maintindihan nyo? Nga matagaan ka sa paggangop. Una? So, in our spiritual journey, the Holy Spirit is the one ng ginatasan sa Diyos nga maghatag sa atan sa silang bugay sang pag-angop. The gift of understanding, the knowledge and wisdom. So matingala, kung ang Espiritu Santo ara sa imo, makahusgar ikaw, makaymo ikaw sa mga butang, nga pabor sa Diyos kag siya mga tao. Dumdumo naton nga si Solomon, wala sa nangayo, nga perdiyon iya mga kaaway, nangayo siya sa kaalam. Gani ang kaalam sa Diyos kung ara sa tao, nagapamanggad sa iya, nagapa-extend siya ginarian, nagahatag siya pagpadungog sa iya.
Kag, kung matutom lang siya, sa ginatulo sa Diyos, magamalawig iya nga kabuhi. So, sino maghatag sina? Ang Espiritu Santo nga ginahatag sa aton sa Ginoo, sang kita man, sang kita konfirmahan. Kag hindi lang ginahatag niya nga ang Espiritu Santo naghatag sa aton sa sinang grasya, no? Nga ano pa na ginatag niya sa aton? The gift of counsel. Tingnan kita, no? Makahatag sa aton sa dako nga pagpangop sa aton kag ang pagpangabuhi nga Diyos nun. Amen? Kung ara siya, ang piety, ang pangabuhi nga Diyos nun, siya makahatag sa aton, ang Espiritu Santo. That is why the Lord still, napahayag sa aton, sa iyang luyag, paagi sa iya Espiritu, nga ginbaton ta. Siya naghatag sa pagangop, kag nagatudlo na sa aton, kung ano ang maayo, kag ano malain, kag sa grasya sa Espiritu liwat, ngara sa aton, kung tumanon talang siya, siya magabulig sa atin sa pagtuman sa kamubuton sa Diyos, kag nagadala ina sang prutas, isang Espiritu, nga mangin may gugmaon ka, pasensyahon ka, ano pa na, the fruit of the Spirit is love, joy, tingala ka, sa tagsa ka, circumstansya, ikaw gihapon, tingala ka, no, ara sa imo, ang kalipay, kitagaan ka sa paghangkop mo, kaya ang Diyos ara sa imo. Ano pa? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, ang pasensya, long-suffering. Ano pa? Kindness, goodness, self-control, ara sa imo. Kung ang Espiritu Santo, yara sa imo. Gani, kapasalamatan ginaton, ngang ginuos niya sa simbahan, sining niya sa ginpadala niya, ang una apostoles, I will be with you till the end of time. So the Lord God is still talking to us, no? Through the church, paagi sa Espiritu Santo ngara sa aton in Jesus name. And sadto kay ang Dios naton hindi sa makita. Gina-share ko na rin sa inyo ang iban nga gambal para sa aton nga Lord's Day, sa aton nga leaders conference. Kaya sa kong katahom kid, no, kasiling niya, may mga taho gali nga gitagaan niya sa pagangop, no, nga kay sila namuot siya sa ni punto kuman, namutan siya sa Ginoo in Jesus name. Pagdason tisin niya bulahan ina nga mga tao, no, na ang panila nakita nila ibo na sang Dios, nakabati sila ay, no, tingog na sa Diyos, sinimuan sa Diyos, nahangpan nyo. Nga ang Diyos, yaragid, nagaupod gid sa inyo. Aragid siya nga nagatudlo sa inyo. That is why, brothers and sisters, ang Ginoo, saling natin nga hindi makita, ang Diyos nga puno sang ikasangkol, ang Diyos nga di mabalatyon, ang Diyos nga yara sa tanan, balaan niya da subong kung anong imo unod sa imo tagipuson kaguna-una. Siya nga alam-alam gid. Kaginambal naton gani nga ang kay tama gisa kaalam, siyang nag-design sang tawo. Siyang nag-design sang bulak. Siyang nag-design sa mga bini nga kung tanong mo, ang bimanay mapatay. Pagkatupa sang bini sa lupa, ay ang biman natin mapatay. Kaya gali, nagabuhi. Suno sa disenyo sang Diyos. So makita natin nga tama sa kagamanan. No? Kung magtanom ka sang bini, sang ubas man. Magtanom ka sang bini, sang papaya man. Di sino na makahimo? Makahimo ka Edwin, kaya sang liso, kadason, mapabuhi mo. Diyos na yan nagapabuhi. In Jesus' name. Makahimo ka kuring, makahimo ka sang paka, nga nagakala-kala, siya na nagahimo, makahimo ka sang kanding, kag baka, nga kung magwa bata nila, dugay-dugay, gadalaga na,
So, natahom na, sino makahimo na, kung inuhon mo lang, Diyos lang na makahimo. Hindi ini tanan nagalinaw, tanan nga nagahulag, kung wala ni siya nagapahulag. Amen? Kaga nagahulag sa spasyo, nagtawagan hulag sa tanang nga planeta, kung wala sang Diyos nga maalam, kung may disorder na, bunggoanay na tanan. Patay tadi tanan. In Jesus' name. But silingon, may Diyos gid nga maalam, nga nagbuhat sila. That is why, no, ang mga tao, kung hindi na siya makakita, kung siya lang, gani ang Diyos nangita sa paagi, agutay pakilalaya sa aton, ngang siya nga Diyos may gugmaon. So, makita naton, di ba, paagi sa, kung paano yan ang ginbuhat pala, ang kalibutan. Makita tani paagi sa scriptures na. Kaga, mag-una man imo ang scriptures, mag-umay mo ang scriptures, paagi na sa ila mo, na, sa oral, nga pagkuhan mo sa hambal nila nga, amo nito saling nilulo ko, amo na, through the inspiration of the Holy Spirit, kay wala to anay, isang sulat mo, budlay to anay magsulat sila, hindi ba? Bisan gani sa timpo ni Jesus, scroll pa sa panit. No? Gaginap ang gagamit sila gusto isulat nila ang mga pulong sa Diyos, panit, ang sa kay Moses, tableta, no, sa bato, nila ginasulat, budlay-budlay ito sang una, sa panahon, sa timpo ni Moses, sa tableta, sa bato ginasulat. So makita naton san o na nagasulat naman sa panit naman o kung sa mga budlay-budlay yung pagsulat santuan ay sa ila. Hamak ko na sigurong libro lang ni Isaias, pila na ka chapter, example ko, pila na siguro ka baludlon sa mga panit, no? Padit pa sa gawin, kung padit sa sapat, dira nila ginabutang, no, ang sulat. So, buday-buday sa unang magsulat. So, ang natabo, bisa di ang paghimo sang ang sang Genesis, halimbawa, kay dira mo, ginsugdan, dira nagsugod in the beginning, in the beginning of time. So magambal ka sang ginsuguran sang panahon, ang panahon may beginning. Kaya ara niya nga dahil ng Diyos mo, ang Diyos is eternal, ara sa eternity. Pero in the beginning of time, magambal ka sa ginsuguran sang panahon, ang panahon may ginsuguran, kag may katapusan. Yan. Kasubong ko sang lukuton niya malang nimo kung mag-abot ang judgment day, lukuton niya ng langit kagang duta, lukuton niyang first and second heaven, paagi sa kalayo, dugay-dugay wala na ni siya, ang mabilin mismo ang Diyos kag iya mga pinili. Amen? Kaya kita tanan ang tawa niyo lang kabuhi tadi at tag-alagi lang do sa san-o lang to nga naga-short ka subong galumpans ka na. In Jesus' name. Amen. Dugay-dugay. Wala na. Puti na buhok mo. May landigan ni iban, may inaladanay. Pero ang punto natin, alagi ginagadi sa kalibutan. Ang kalawigan, 80-90, simo dumayo na. Pero dugay-dugay, mag 100 ka, 120, kalabanan, mag-amo na edad mo. Hindi na makatakod. Luyag ka man. Wala gini siguro luyag sang tao nga mag 120. Hindi ka nakatakod. But silingon, aton ni subong nga kung si tinta ka na subong, mo hindi ka naman gusto mag 100. Tama? Di pa lang kumayo lawas mo. Gani kinapainuido mo ni, nga dugay-dugay mapatay ka. Nga ari kita sa panahon. So, sino nagatudlo sa aton? Agod to nga,
agod to nga ma-preparahan tayo din nga kabuhi. Ang Diyos. Amen? Kung nagapati ka may Diyos, mamati ka gid siya ka mapatudlo ka sa iya. So dira, ang Ginoo nagpahayag sa iya kaugalingon. Kuno sa kagamanan, dira paagi sa iya nga creation, sa iya ginimo. No, grabe nga sa iya lang pulong nakatabok. So dira maintindihan sang tao kung magpati ka sa iya. Gamanan gid ang Dios, alam-alam siya. Alam-alam siya. Kag kung mag-imo, siyempre ginimo yang kalibutan ng tawabla, ang saging wala nagalakat di. Tama? Ang tawabla, ang mga buhaya wala gakadto di. Kay may ara siya nga order. Gamanan gid siya. Gamanan ang Dios. Dason, sa tao, wala agin butang ang ulo sa tiil. Alam ang Ginoo. Palapakanat natin ang Ginoo. Palapakanat natin. Sa mga utod, nagapakilala ang Diyos naton nga buhi. Buhi siya. Alam siya. Alam siya. Kaginabutang yagid sa order. Bisan sa aton lambi. Kapag kapuhi. Ang dugo naton ginapadlagan niya. Ang heart naton ginapadlagan niya. Ang intestines naton siyang nagapadlagan sina halin sang gamay ka sang ara ka pa lang sa tiyan sang iloy mo, ara na siya. Siyang nagtaod sina. Alam sa iya, kita yan na ikaw sa niya, sa mula ka pa na tao, kita yan na ka. Balaan naman kung saan ikat, itiner naton, kag madula. Aba ng Diyos. That is why kung may guhay ka mo, mapreparar niya ikaw. Tama? Kung may guhay ka mo, kay siya lang makabalo mo sa aton tanan, sa aton kalantuan. Kag dira mo maintindihan ng tao galing gitagaan niya sang hiluway nga binabuot. Nga kung anong pilion mo, imo na iya. Pero kung gusto mo nga magkabuhi upod sa iya, kag maangkod ang langit, sundod mo siya. So, kabudlay karon ng isa ka tao, paano mo siya masunod kung wala mo siya mabatian? That is why amo na siya magkayab sa isa sa lakat kamo sa niya sa iya mga apostoles, ibang tala ng may balita. Ang mabati sa inyo, kag babunyagan, duwason ko. Patawaron ko sa ila sala, kay ang sala, amo na sa nagaupang, agot hindi ka mo makabati sa akon. Amo na sa nagaupang, nga ang inyo binubuot, tama kaluya, hindi ka mo makabuhat sang akon ginapay mo sa inyo. That is why, kinanglan mo gid, nga magdesisyon, batudon mo sa Jesus. Magpabunyag ka, kag isikway mo ang sala, agod to, ako ng sala, hindi magari sa inyo, magabakod ang imo nga binubuot. There comes a season na ito na sangkwan, spiritual strength. Kung kita maginulsol sa aton sala, kay upod ang Ginoo. So may mga pagtudlo ang Ginoo kung sa aton, panagapagigambal gid ang Dios sa aton. Pagigambal gid siya sa aton, paagi sa Biblia, paagi sa church teachings, gambal siya. Kung tumanon mo lang, makita mo ang ginatudlo sa imo, ang resulta nagadalagid sa imo kayuhan. Makabati ako, amen? So ang Diyos siya, bisan hindi sa makita, padayon siya nga nagatudlo sa aton. The end, dira, sa scriptures, kag magambal ka sa scriptures, dira na, ang mga inimuan sang Diyos ay apulong ara-dara. Kag ginsulat niya ina, no? Sang uli na sulat na ang mga inspirasyon, magambal ka inspirasyon. Ano man? She is inspired because arang kabuhi sa iya. Magambal ka, expired, wala na sang kabuhi. So, ang magambal ka, inspired by the Holy Spirit, bukod sa lingon, ang Diyos ara sa iya, na nagakabuhi. Maintindihan man? So, ang scriptures, yara-dara, nabuhat, paagi sa mga tao, nga gin-inspirar sang Diyos, ang Espiritu sang Diyos, yara sa ila. Kag nagasugid sila,
sang nahanungod sa Ginoo. No? Kag sadto kay mabudlay ang Biblia, wala sang budlay magsulat, nakun sa bato ang makuna, pulo ng kasugo, bato imoy kanon, tabason. So makuna, bilayan ka bato yun. So ano na ginimo nila? Ang inspirasyon sa Diyos sa mga tao, example ko lang kay Noe, na napatabo, napaagisa, kay napalapot sa mga anak ni Abraham, no, ni Abraham, paagisa, palaton-laton sa tradisyon, oral tradisyon. Kag, ang oral tradisyon, basta usto lang na, hindi na madula. No? Ang palaton-laton, pareho na sa mga tribal, sa mga damo, sa bilog ng kalibutan, may tribo-tribo, tingaga exister sila tungod sa palaton-laton. Ginhalin sa ilang nga mga ginikanan, kag iban sila, may mga sulat na. Gani amo ng ilay ginapangabuhi. So sa aton kaluwasan, ang Diyos nagpahayag, kay wala pa man scriptures, pagi sa mga tao nga inspirado sa Espiritu. Dason, ina nga inspirasyon, ginpalaton-laton. Halimbawa, sa kay Noe, sa kabataan, hasta na sa uri, nag-abot si Abraham. Ang eksperyensya ni Abraham, ginpalaton-laton nila. Laton-laton. Kag sang uli sa malipot nga pulong, nasulat na ginman sa Biblia. Sa malipot nga pulong, nasulat sa Biblia. Kung sa aton pa, may ara na, nga mga pwede mo may baluan kung sino ang Diyos. No? Kaya may ara nga balasihan, no? Sa mga inspirado sa Espiritu Santo, nga kung amo na buhaton nyo, mangin bendisyonan ka mo sa Ginoo, maintindihan man. Sa muna, liwat, kag ang ato nga mga inspirasyon sa ila, sa uli, nahimo nga Biblia, kay nasulat man. So ang Biblia, kung sa aton pa, nasulat na siya, paagi sa mga tao, wherein they were inspired by the Holy Spirit, kag ang inspirasyon na to, dira nabutang sa dira sa Biblia. Kag ang Biblia tungod kay inspirado na sang Diyos, ginawa sa Diyos ara dira ang nagpahimo sa ila. But silingon, amo nang ambal sang Ginoo sa John 10 that the scriptures is forever true. Wala ginadra sang sala. Kaya inaalin sa Diyos. Una, alin sa Diyos, gani ka magbasa ka sa Biblia, alin na sa Diyos. Abin yung ginahimo ko ni subong, prelude ni sa aton niyang balon. Kasi na kung basi sa leaders conference, wala kay leader, kani subong timing man, kay ang ginasugid subong sa Ginoo sa aton, kung paano naton mabalaan, iyang nga pag-upod, agud to magiyahan kita. In Jesus' name. Amen. So dira sa scriptures, paagi sa mga tao, gin-inspirarya, kag sa palaton-laton sa huli, nasulat gid man. Gani, tungod kay ang ginawas ang Diyos ara sa tao, liwat, ang ilagin sulat, lunsay kamatuoran. Tama? Kag inang lunsay nga kamatuoran gintudlo nila, kinanglan galing, may ara nga mga butang, nga dapat, pareho sina, may kabalo mag-interpretar. Kaya kisa, kung hindi man ustong imo interpretasyon, kisa, siling ni San Pedro, sa 2 Peter chapter 3, siya maging sulat si San Pablo, nga mabudlay intindihon. Budlay intindihon. Kaglain ang pag-interpretar sang iban, gani nagdala sang kalaglagan sa ila. Ang una sa libro sang Galatia, si San Pablo mismo sa niya, ang ginahambal ko sa inyo na hanungod sang kaluwasan, dira kay Kristo, kun bisan ako, kun mag-uhon ko ni. Kaya kasulatan, ara kasilig na mo, kag kun maghimo, kaya sang akon lang. Sila niya kabay, sila niya ang sumpa sang Diyos, mangin-ara sa tao. So, but silingon, ining Biblia nga ini, nga dira gin-inspire sang Diyos,
Ara ng kabaturan nga sa diin gintudlo yan na. Halimbawa sa creation, ginpakita inang gamanan gid Dios mo. Ang tao nagalin sa Dios. Amo na kadason. Example ko lang sa napakita sa kay Moses. Papakita kay Moses, may ara nga burning bush, hindi masunog. So makita natin ang pillar of fire is the presence of the Holy Spirit. Kag may word, I am who am. Word amo si Kristo. Kasi ang Diyos nagambal sa iya. But sa lingon may amay, anak kasi Espiritu Santo, ara ang naatubang ni Moses. Amen? Amo na. So ginapakita sa scriptures, kung wala sa imo matudlo sa imo sang official interpretation, hindi ka kabalo. Ama? So there must be somebody to teach you about the official interpretation, ting na tawag nila sa bad exegetes. Pareho example ko lang. Ang eunuch nga tresurero sang Rayna, sang Ethiopia, gasakay sa karwahe, gabasa sa sang libro ni Isaias nga propeta, chapter 53. Samtang nagabasa siya, tunog mo. Ginambalan sa Espiritu Santo si Filipe. Updito siya. So, ang karwahe, tigig, karwahe mo. Pero kung puno kang isang Espiritu, makunan mo gali, masabayan mo ang kabayo. In Jesus' name. Kag samtang nagambal siya na ginabasa niya, siya, naintindihan mo ginabasa mo. Hindi ko kaintindi siling sang, siya, pwede mo ko matudloan. Yan. Siya, sinunihong ginambal niya sa Isaya, sacrificial lamb, ang kordero, siya na, si Isaias, hindi. Siya na si Kristo. Gani mga utod, kung sa aton pa, pariyo sa eunuch, may gingamit ang Diyos nga tao to explain the scriptures. Maintindihan man? Amo sina. So, sa aton, maintindihan naton, sa aton nga panahon, bag-o maglakat si Kristo, may ginbilin siya nga otoridad. Hindi ang mga Diyo, kundi ang mga apostoles. Lakat ka mo sa bugos nga kalibutan, iwali ang mayong balita. Ang sinuman nga magpati sa inyong mapubunyag, luwason ko, dalon ko sila sa langit. Itudlo niyang tanan ko nga ginatudlo. Hallelujah, kag himua sila nga magsunod. So, mga utod, yara, may ginbilin ang Diyos sa aton. Natawag nila ang magisterium, the authority nga magatudlo sa aton. Maintindihan man. Gani, may nagwa sa aton nga Catholic Catechism. May ara kita, no? Nga may catechesis kita, nga dira ginatudlo sang aton simbahan, nga dira halin gina dito sa tudlo sang apostoles, and it is handed, no, down from generation to generation, paagi man sa mabulos sa ila. Pariyo, di ba, sa mga pulungkuan ni Judas, sa Acts of the Apostles, chapter 1, siya kinanglan, mabuslan ang iya nga opisina. Kaya ang opisina sa apostoles, inabala, nga gintawag sa Diyos nga ginsugo, pwede gali ang tao nga magapungko dira, hindi man perpekto. Pero gintagaan silang opisina. Maintindihan man? Si Pedro, bag-ulan sa siling nga, sino ako, siling niya, kay Jesus, ikaw ang Mesiyas, dugay-dugay. Siya niya naman, siya rin Jesus, magadto ka siya sila. Niya, hindi ka to magadto. Siyang imo na una, iyas ang yawa. So what's saying on, though they are the apostles of God, but yet they are not perfect. Maintindihan man. Pero ang ila opisina is opisina. Ara der ang gahom, kag-otoridad, nga ginbilin sang Diyos. Maintindihan. Pero ang tao nga nagapungko dira, hindi perfecto. Example ko lang sa inyo. Ang eskwelahan, gintukod ini siya, nga namigid ang tinutuyo. Example ko lang na, namigid tinutuyo ng bata, dari sa aton may pagkilalahon kay Kristo, kagtudluan sila sa mga maayo. Isagid na isang ang aton abi nga tinutuyo, nga natukod ini, agud makilala na si Kristo. Samtang nagatuon sila sa kinaalam sa tao. Tama?
So ang naga dira, halimbawa, example ko lang. Agi, o kung tumboy, example ko lang. So, mamusingan, o kung makawat, ang naga dira, but silingon, mamusingan, ang ngalan, sa eskwelahan. Pero palinabla na, ang ara dira nga nagaymo musing, amo bang gyapon, ang kinaiya, sang sinang ila niya may ara sa nga bisyon kag misyon mo, magapadayon sila sa paghimo, sa pag-edukar. Na Kristohanon, sa dira sa eskwelahan, amo mo na sa simbahan. Nga kung may ara agi, may ara nga mga obispo, ara ano, gagawa, istorya sa simbahan balaan taman, bilog kalibutan, may ara nga pari nga agi, nga wala nila ginahimo. Ara, may pagtudlo, pero liwat, nag-aimo sila sang musing sa aton simbahan. Ano ba intindihan? That is why kung maginulsol sila gani, amo na pangamuyuan ta. Amo na. Amo na siya. Nga may mga problema man, no? Bisan sa aton nga simbahan. So, pero ina sila taho, bisan ara sila, may teaching authority sila, pero hindi mo makita kung isa ang ila nga ginatudlo, wala ginapangabuhi. Amo mo na sa aton. Example talaga niya. Amo mo na sa aton, diri sa Diyos gugma nga mga leader. Amo mo na, maayo magambal, pero ang buhat, hindi makita. So, amo na gani nga mga binuligay kita. Agod to, nga ma-overcome naton ini nga mga problema sang tao. Makabati ako, apen. So ang Diyos nagapadayon sa pagtudlo sa aton, liwat, paagi sa Biblia. Kaya ang Biblia, ara-ara makita, ang ginimuan, ang pulong sang Diyos. Kag, ang Biblia, liwat, inspired, sang Espiritu Santo, kaya nagatudlo sa aton, nagkamaturan gina. Dason, ina siya kinanglan gali sang interpretasyon. Dason, sa interpretation, may ginatawag na sila nga literal interpretation. Sila ni Moses, simbahon niyo ang Diyos. Tama na? Simbahon niyo siya. Labaw sa tanan. So, literal gina, imuod mo na. Amo na, kung ano ginasiling niya, imuod mo gina. Hindi ka magnakaw. Hindi ka magbutig. Imuod mo gina. Literal gina. Pero, you know, mga utod, may ara man siya nga ginatawag nga spiritual interpretation. Nga nagatudlo na siya. Para halimbawa, si Jesus, no? Nagatudlo man siya sa parte sa pangabuhi nga maayo kag kung ano ang moral. Gatudlo na sa aton sang maayo kag balain. In Jesus' name. Ano pagid? Sa spiritual yan ang interpretation, may ginatawag na sila nga, kung sa iligay, no na mo, no, allegorical. Allegory. Ang kuha na bala, allegorical. Nga, but silingon, pari sina, amo na example yan yun. Example niya. Sinya si Noe, nag-anaw mo. Pag-anaw, kundi napatay itong damo, na bang kasasala, sila lang toya, kung sa aton pang nabilin, ang iaangkan. Siling ni San Pedro, sinya, amo na allegorical, nga example, nga ato, nagapakilala. Ang literal na tabo gito ha, pero ang allegorical, buot ka silingon, sang bunyag. Bunyag. Nga sinya, amo ina siya, ang spiritual meaning, isang natabo nga baha dito. Nga ang Diyos,
magaluwas sang iya tao paagi sa tubig sang bunyag. Amo man na, halimbawa, ang pag-agi nila sa Red Sea. Amo man na ang spiritual meaning niya, allegorical meaning. Amo man na, bunyag man na. Nakwa yung punto. Ang paglakat na sa disyerto, amo man na, kung ibutang mo na sa atong pagpalakaton, mga kabudlayan, amo man na, bagot na makalapot sa langit. Arada, ang aton, identical aton pangabuhi. Pagtapos sa bunyag, mag-aagi kita sa disyerto sa aton na pagpangabuhi. Pero ang Diyos ara-dira magasapdag sa aton. Amo na siyang allegorical. No? Ang pagtudlo sa Biblia, paagi sa Espiritu Santo. Gani magbasa ka sa Biblia, maintindihan mo, kay kinbaptize ako sang Diyos. Ginpapas siya na itong mga malaot sa akon. Pero mag-aagi ako sa sining makitid nga dalan. Constricted road. Makitid nga pertahan. Amo na agyan ko, amo na disyerto sang kabuhita. In Jesus' name. So mabalaan, magitbot silingon, mabasa mo na. Ang gusto sang Diyos sa imong kabuhi. Kaya ang Diyos nag-istorya sa aton, pagiman sa Biblia. Maintindihan? Gani sa mo, mabasa mo, subong, di na ko dampi sa akong pagkabuhi man, nakatabok na ko ayan sa Jordan River. Kaya nakalabot na ko sa Kanaan, sang kabuhi ko, naupod ko ng Diyos, kag yara na ma-experiensyahan kong yakatahom, ang kabuganaan. Makuha naton. Amo na siyang allegorical nga explanation. Ang kabuhi sadto. So may isa pagit sila ginatudlo na dra sa spiritual interpretation nga anagogical. Si anagogical. Ang anagogical, kung ang allegorical itabo sadto, ngay natudlo sa Biblia nga nagaangot sa aton, ang anagogical naman niya nagaangot ina sa aton palabuton. Nga siling ni Kristo, niya, may maybo ako nga piging salo-salo. Siling niya, dito na sa langit. Ginatudlo isa aton, nga amo na matabo sa langit. Kung makasulod ka sa, pasar ka sa iya, nga ginatudlo dire, kag nabautisuhan ka, ang ginatudlo niya mo na tumatabo sa langit. Nga may pagkaon to, kag siya magapakaon sa aton. And some of that, diri ginang imo na nasubong, diri sa Eucharistia. So, kung na bahin ina sang aton, itikapon, nabi naman suliton, no? Sa aton nga leaders, conference sa July 31, August 1, kag August 2. No? Kay kinanglan mabalaan tang tingog sang Dios. Kung magbasa ta sa Biblia, kapalo kita kung anong ginasiling niya. Agot to nga kung mga leader kita, makita mo subong kung diin ang imo nga pangabuhi, ang imo panibalay, ang imo community, mabalaan mo na, asa din sa dampi man, sa pagpanglakaton, allegorical. Sa din ni sa dampi, kundi makabulig ka, no? Tudlo sa iya, kung ano iya nga buhaton. Kaya mo gina siya ang aton nga alagyan sa kabuhi. Kaya ang aton kabuhi nagtago sa pulong sang Diyos. Kaya si Jesus magatudlo sa aton, siyang alagyan mo, song iya kabuhi, liwat, ang ina nga Old Testament, ang fulfillment sina, abo sa Jesus, kabuhi na ni Jesus, kagang kabuhi ni Jesus, dira natago aton kabuhi. So, ang wala pa naka-enroll, libre t-shirt na, ari na t-shirt, ari na t-shirt, ari na t-shirt, libre lang na, in Jesus' name. So, ang parte, sinasabong ginasugid ko na sa inyo, no? Kung anong aton dara, nga talakayon, ngang Diyos naghambal sa aton. Sa Biblia, sa mga tao, pareho kay Felipe, gingamit niya sa yunok.
Kag subong aton nga church, ara dira ang manggad sang kabatuoran. Sa Catholic Catechism, ara dira ang manggad nga magatudlo sa aton kung paano kita mga buhi diri, ara ang sakramento, ara ang the moral life nga itudlo sa aton. Kag dason tudloan niya kita nga magpangamuyo agud to samtang ari kita diri, ara no masunod naton ang kabubuton sa Dios. Amen. So, kung pala na, parte ina sa aton nga, sa leaders formation naton. No? Of course, iban suliton, na kay iban wala, dari mo, siyempre damo na dari, no, ang mag-attend pa. Pero, ang punto ko, amo na ang aton kabuhi, natago sa scripture, sa pulong sa Diyos, nga forever true. Allegorical, anagogical. No? Interpretation in Jesus' name. Kag may tradisyon pagyuda. Ang kay man nga parehas na sang una, sang wala pa sang New Testament. Wala pa yung Testament mo. Kag dason. Palaton aton ba ni? Nagsulat si Mateo. Si Mateo ara gina siya sa Last Supper. Ara gina siya. Gani mo lagi sulat niya sa gabi nga mo na nga buot Robert Patio ng Ginoo nagkuwasa sa tinapay, kinpapiyak-piyak niya kasi sinig niya. Inilawas ko. Kaod ka mo sini. Kaya ako nilawas. Kag matagaan ko kung saan kabuhi. Wala sa katapusan. Ini akong dugo. Kag ining kalis kay ni. Amo ning akon kabinan, silyado ini ang akon kasugtanan, sang dugo ginulaan ko ni sa akon kabuhi. Ngakon magsulod ka diri, kag imnod mo na ang kon mong kabuhi wala sa katapusan. In Jesus' name. So, sinya himuod yun na sa ako ng dubanan. Gani ginsiling niya, himuod yun na. So mga apostoles, through the apostolic succession, ang gahom nga ginatag sa ila, naglaton sa ila ginmuslan. Hasta nakalabot sa aton. Maintindihan man, gani, magambal siya. This is my body. Siya gina. Nami explanation to ni Father Haskell. Isa niya, ang accident, pareho sa ang bata, alin sa tiyan, pagkadto nagakamang, pagkadto gatigulang, pero ang kalag wala nagabaylo. The substance. Amen? So pagambal na, kita mo na, tinapay, lain to siguro korte sa piyak, lain dira, sa nugot sa simbahan, pero ang pulong sang Diyos, ara dira ang substance, ngang lawas sila ni Kristo, pananawan mo na, tinapay, pero ang word tungod sang otoridad sang apostolic succession amo ina siya ang nagahimo nga lawas ni Kristo. In Jesus' name. So amo na no, sa wala pa na nasulat tradisyon ng anay hasta nga siling sang simbahan. Iyan inspired sa Espiritu Santo. Sino naghimo sa Biblia? Simbahan. May 46 books. Dira sa Old Testament, may 27 books. Dira sa New Testament. Pero ang sang uli, sang hindi konforme si Martin Luther, kay Ilaya, wala nila ginbaton. May pila na kabilog nga wala nila ginbaton. Kay ang Old Testament, may ara siya, duha ka parte, may natawag na sa proto-canonical books. No? Nga, una ginaprobahan sang simbahan. Sang ulihi, may 39 books na siya, plus kay 46 mo, plus 7 books. Ang ginatawag nila ang 7 books nga na, Dio-canonical books, sang ulihi na lang ginaprobahan. Amo na de Susana, amo na bala, ang Maccabees, pero, wala na ginbaton. Sano mo lang si Luther man? 1450, mga mamo na siguro. Ano sa nga year how?
Galing, tungod kay may agenda sila sa ila, nga wala sa agapat, wala sila nag-agenda nila mo, ngang patay, nga kung pangamuyuan mo para sa ila. No? Wala na disang gahok. Pero dira sa Makabis, makita mo, ang mga Udeo nagapati. Nga kung pangayuan mo, pangamuyuan mo patay, pwede nga ang Diyos magapamati sa inyo. So, ang hindi niya magpati si Luther, kaya nagwa siya sa pagkapari mo, agod to nga, hindi maupangan ang ilang aluyag, ako na pala, so wala nila yung dala. Sino ang nagahimo sa Biblia? Ang church. Church na. Siyang otoridad. Nakuha niyong punto. Church siya nagahimo sila. So, amo na. So, may mga pagtudlo. Halimbawa, ang Diyos, 3 persona. Alingin na sa kasuguran niya, sang Catholicity, sa aton pag natudlo, 3 ka persona. Karon, kung may mga grupo sang taong magatudlo, nga sa Jesus hindi Diyos, kulto ka na. Kulto na. Kaya lang sa kasuguran, amo niya pagtudlo sa aton sa apostoles. Sa magsulod ka sa Iglesia ni Cristo, example ko lang, hindi na siya nagakaigo ang ilang doktrina sa Katoliko. Lain na ila mo, si Jesus hindi Diyos. Na sila ni San Pablo, kung mag-interpret ka mo sa mga ginpamasad na pagtuluan sa inyo, hindi suno sa pagtudlo ko, kundi dahon sila sang Ginoo. Maintindihan? So may mga pagtulunan nga wala nagapati sa 3 ka Diyos, sa 3 ka persona, 1 ka Diyos. But Jehovah's Witness, siguro, no? Kung ano pa dira. So kung sa aton pa, ginakonsiderar na sila nga, hindi sila mo, hindi sa triune God. So pag-intindi ko kulto na ang panahon. In Jesus' name. Maintindihan? So kinanglan ko ang katekismo, agad maluwas ako. Sometimes it is good, no? Nga magtuon kita sa aton na pagtulunan. So, ang wala pa enroll na kamo. Upod na kamo sa aton nga leaders. Kaya dira tatla kayon kay ang Dios naghambal gidya. So, amo na una ginapakita ta, naghambal siya sa Biblia, kag gina-interpret na sang mga ginbilinan sang Ginoo. Ara ang church. Amen? Sa mga ginpayagan sang Ginoo, nga magadala sa inyo sa kaluwasan. Dason, amo na, sa New Testament, halimbawa, may tradisyon. Karon, ang oneness na pala, si Jesus, may kuwan sila nga tudlo dito sa muling nga mga heretics nga, si Jesus, hindi Diyos. Amo na. Gani, damo ang nagwa, nga mga hindi usto ang interpretasyon. Gani, ang simbahan, agod to magklaro, nagimo sila sang krido. I believe in God, the Father Almighty. Agod to nga may order ang simbahan. Amo ning aton pagtulunan. Gani, inang nga pagtulunan, inang doktrina, ginbato naton nga matuod. Gani, parti ina sang aton ginatuuan, bisan wala sa Biblia. Kaya ginkuha man sa Biblia, agod to magklaro lang. It is implied, no? Sa Bible, agod to magklaro nga isa lang ka Diyos at ka persona, nagimo sila sang aton nga krido. I believe ang aton ginatuuhan. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay. So, muna ginatuuhan naton niya. Maintindihan man? So, parte ina sa aton pagtuluhan. Kabay pa? Kabay pa, no? Nga, kay ang tinutuyo to dre, kita nga mga leaders, ginadan maintindihan ang tingog sa Diyos. So din kita, ang source natin, may Bible, may authority sa may magisterium, may tradition. Amen? Kag ang Diyos nagpahayag, I will be with you till the end of time. Di sige sa gyapon, sige sa gyapon, pahayag sa aton. Kag may ara siya nga mga sinyalis.
Upod yapon naton siya. Gani, kung mamati ka, kag tuuhan mo, makita mong resulta. Gang Diyos, gali, upod mo gid. Kay ara, nagabaylo, kabuhi mo, ara ang pagidait, ara ang kalipay, kag ara, ang katatagan, nga balad mo gid, nagalakat ka, para sa imong kaluwasan. Gani, may direksyon ng imong kabuhi. Patay man o kon buhi, balad mo gid, ngang Diyos ara sa imo, buhi o niya gid ikaw, banawon niya gid ikaw, kag ang langit imo. Kabay pa nga maging klaro ini sa aton, kag kabo sa inyo nga kalantuan, itudlo niya ini. Ama, tudlo niya ini, kag kun may ara kita dason himuon na papshit atag sa inyo, amo na to tudlo nyo sa inyo, agod to nga may balasihan ko mo. Kag amo na dre nga bisan ano ninyo nga tuon pareho kay San Pablo, pareho sa mga Pariseo, kung wala ang Espiritu Santo. Intindihon na gida ang conversion ni San Pablo sa nasugata si Kristo, kag napunan siya sa Espiritu, bisan damo sa nabalaan sila niya sang una nabalaan niya. Gusto yagid ngay muon, pero wala sa iyang sangkol. Until such time, ngang Espiritu sang Diyos yara sa iya. Kag naimo niya. So, muna diri sa aton, una anay na experiensyahan ta Espiritu Santo. Ginpundar sang Ginoo sa aton, ang mga pundasyon sang pagtuo. Faith, baptism, the result of baptism, na-experiensyahan naton. Kag siya nag-create sa aton sang hunger and thirst, no? Sa iya presensya, kag sa iya nga pagigugma, kag dira, kag ginapakilala sa aton, nga, amo ni luyag ko, anak, luyag ko nga luwason ang tanan nga mga tao, ti sinusuguon ko, na, kay we will be rewarded, depende sa aton ginabuhat, dere, gani, ara sa aton kamot, ang pag-decide, no? Dugay-dugay wala na tadi, nakat ka mo sa bugos ng kalibutan, ibantala ang may balita. Tudloy sila sa tanong ginatudlo, kag bunyagi sila. Agod to sila, kung sa diin ako dito man sila. Dumdumon nyo, adlaw-adlaw. Sila mo friend, pilang naklamatay, adlaw-adlaw. Sa bilog kalibutan, 174,000 ang nagkaklamatay, adlaw-adlaw. So, balang ginaton si Kristo, ang mga managpatay, ang mga butigod, ang mga makawat, ang nagapangilalaki, kapang babae, ang nagababaylad, hindi makasulod sa ginarian sang Diyos. So, amo na ang siling sang Ginoo, lakat ka mo, bantala niyo may balita, agad to maluwas niyo pa. Gamiton ka mo sang Ginoo, gamiton ta sang Ginoo, agad ang tao, hindi man pa-impyerno. In Jesus' name, you know, kung ang paggamit ka sa Ginoo, pareho kay kay Abraham, siya kang iya panibalay. Si Noe kang iya panibalay. Gani, kung mapagamit kita sa Ginoo, pues, buligan naman kita sa aton panibalay. In Jesus' name, Amen. Kaya, mga utod, ang pagipusoon sa Diyos, ginpakita iya sa aton, gusto niya gid nga luwason ang kalag sang tao. Si Jonas, hindi gusto. Nalagyo siya sa sugo sa pagkanto sa Ninibe. Kaya siya kumamati na sila sa imo, kag maginulsol na sila, hindi na sa pagsilutan. Ganit nalagyo siya, sakay siya sa barko, kadto sa Espanya, ginbagyo sa Diyos. Ginhulog siya. Siya ko na kabangdanan nga may bagyo mo. Ulamid ang iban, kaya wala ko nagasunod sa Ginoo. Ihulog niya ko. Paghulog sa iya, ginlabon sa dako nga isda. Pero dito sa sulod sang dako nga tiyan, naginulsol siya. Kagliwat, our Lord is the Lord of second chances. Ginluad siya dito sa Ninibe.
Kag siling niya, 120,000, isa lang siya. Ginagwali siya, 120,000 nga kalag ang naluwas. Isa lang siya. Maging padala. Maintindihan? Amo na, tama ko na kung tanan kita, magalakat para sa kay Jesus. Damo nga mga kalag ang luwason sa Jesus. Amen. Kagbalaan gid naton nga kung damo sala nga ginapatawad, ang Diyos mag-upod sa inyo. Ang kabuganaan ng kalipay maging-ara sa aton. In Jesus' name, ginabata namon ang imong sugo bilang isa ka komunidad, dumduma ang mga kauturan nga nagpauli na sa imo. Mabilog na mga panimalay nga yara na sa imo. Dumduma sila o Ginoo, tagay sila sang hulot kapulungkuan sa imo ginarian. Salamat i madamo. Tagay kami sang grasya. Samtang ari kami diri, mapunan kami sa pagpasalamat sa imo. Paagi sa pagtuman sa imo nga sugo. Hasta nga matapos napon ang bulaton sa pagtawag mo sa amon. Kag kami man, paroy ka San Pablo, magkasiling, natapos ko na ang dalaga doon. Kag nagahulat na sa akon ang korona sang kaboy kag pagkamatarong. Ginatago ini sang Ginoo para sa akon. Kag masaligan ang Ginoo nga akon ginaalagaron. Ihatag yan ni sa akon. In Jesus' name, Amen. in Jesus' mighty name. Amen. At tanan namang ginabuhat, tagay kami sa grasya. Masling mo, kundamo ang managubra, damo man ang adihon. Kundamo, mga baka, damo man ang matamnan, kagdamo ang maani. Tagay kami sa grasya, kami intindihan namon, ina nga kahulugan. Ako ginasugo mo kami, kagumadamo kami nga mga leaders, nga manug obra sa imo. Damo gid ang luson mo. Thank you, Lord. And the day will come, O Lord, that we'll have to presentar namon ang mga ginatag mo sa amon nga bulaton. Mag-aani kami. Suno sa amon nga pagpalangga sa imo. In Jesus' name. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world To without the end. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.